ng sunod-sunugan at mapapahawa naman ang buhay. Gaya ng sinabi ng Panginoon, ang sumasampalataya sa akin ay may buhay na walang hanggan. At ang salita ng Diyos ito ay paraan para tayo ay makalapit sa Kanya. Hayag sa ating mga mata ang ganitong mga senaryo, mga mangangaral sa mga mataong lugar, sa mga plaza, pampublikong sasakyan, pamilihang bayan. Ang iba'y sa ating mga tahanan kumakatok, nagbabahagi ng mabuting balita. Subalit alam mo ba ang layunin ng kanilang ginagawa? Sino ang may utos nito? At ano ang resulta ng ginagawa nilang mga pangangaral sa mga tao? Dakilang tagubiling, isang biling Diyos ang may akda, tagubiling tanging para sa kanyang mga isinugo lamang, sapagkat hindi ang lahat ay binigyan niya ng karapatang mangaral ng Ebanghelyo. Sa pamagat pa lamang ng tagubiling ito, kapansin-pansin na ang napakahalagang nilalaman nito, at kung meron mang tayong babalikan upang makita ang kadakilaan nito, ito'y walang iba kundi ang banal na kasulatan. Pangangaral ng Ebanghelyo na nagbubunga ng kaligtasan ng sinumang sasampalataya ang buod nito. Ganito kahalaga ito sapagkat walang ibang paraan upang ang tao'y makatanggap ng kaligtasan kundi tanging sa pagsampalataya sa Panginoong Hesukristo na siyang pinapangaral. Bago po ako pumunta ng Hong Kong, ang pangangaral ng salita ng Panginoon dito sa atin ay lagi kong napapakinggan, gaya ng sa mga bus. Kapag pumapasok ako sa trabaho, naroon lagi ko silang napapakinggan, maging sa mga palengke. Pero naroon yun nga yung aking paghanga, kaso ang sabi ko sa isip-isip ko, bakit sila nangangaral sa mga pampublikong lugar? Ang alam ko sa loob lang ng simbahan. Pero naroon pa rin yung aking paghanga dahil nga magagaling yung mga mangangaral. Taong 1999, buwan ng April, nung ako'y makapagtrabaho sa abroad, sa dako nga po ng Hong Kong, at maging doon sa mga park, meron pa rin mga mangangaral. So sabi ko sa aking sarili, bakit para akong sinusundan ng mga mangangaral na to? Hanggang isang araw, July 11, 1999, meron po kaming usapan ng aking mga kaibigan na magkikita sa isang train station sa dako ng Tsuen Wan sa Hong Kong. So pagdating ko doon, meron silang kausap na isang missionary daw na sila'y pinapangaralan ng salita ng Diyos. So paglapit kong ganon, inanyayahan nila din akong makinig. Yung nangangaral sa kanila ay isa din doon sa nakikita kong nangangaral doon sa Central, sa park sa Central. Noong time kasi siya na nangangaral, talagang naroon yung aking damdaming makinig talaga sa kanya ipinapangaral. Bakit gayon na lamang? So nagtataka kasi ako bakit gayon na lamang na kahit saan ipinapangaral nila ang salita ng Panginoon? Ngayon, ang isa sa nakapag-quote ng aking attention, yung na ang pangangaral ng salita ng Diyos ay hindi lamang basta-basta, kundi meron talagang binigyan ng Diyos ng karapatan na mangaral ng kanyang mga salita, na walang iba kundi ang mga apostol. Kaya kahit po ako'y may dati ng pananampalatayang kinabibilangan, ayun ang nag-udyok sa akin
na tanggapin ang salita ng Panginoon, tanggapin din ang Panginoon bilang aking tagapagligtas ay yung tunay na aral na aking napakinggan. Ako'y nagpapasalamat sa Diyos at maging sa mga ngaral ng salita ng Panginoon dahil kahit saang lugar ay naroon ang pangangaral ng Ebanghelyo. Kung kaya't sa pamamagitan ng public preaching ay doon ko nakilala ang Panginoon. Doon ko natanggap ang kaligtasang iniaalok ng Panginoon sa akin. Sa biyaya ng Panginoon ay naranasan kong pagliligtas ng Panginoon sa pamamagitan ng dakilang tagubilin. Dilit iba ang ipangaral ang Ebanghelyo sa lahat ng dako. Buong sanlibutan, ito ang lawak ng sakop kung saan dapat ipangaral ang Ebanghelyo. Ibig sabihin, walang pipiliing lugar kung saan mangangaral gaya ng ginawa ng mismong nagtagubilin nito, ang Panginoong Hesus. Sa mga lansangan, bakuran, tabing daan at sa iba't ibang lugar, ganito ginawa ng Panginoon ang kanyang pangangaral at ang padrong ito ang nilakaran ng mga naunang apostol, ng mga naunang mangangaral na natala sa kasaysayan at maging ng mga tunay na sugo ng Diyos sa ating kapanahunan. Hindi ko makakalimutan sa akin na ito ang pagkapasok ko sa bilangguan na isang road case pang habang buhay o silya elektrika na hatol sa akin ang piyansang kalahating milyon na wala naman akong pagkukunan. Pero ang mga bintang sa akin ay hindi totoo. Ng bilangguan, ipinapalaman lang sa tinapay. Bibilihin sa tapat ng detachment ang tinapay. Ang pagsyasabu nandoon na pagbibisyo, nagagawa yan doon sa loob ng banyo. Ang gin, kumbaga, iinom ka ng alak, ilalagay lang yan sa ice tubig. Kunwari 7-up, gin na yun. Kaya nakakapag-inuman pa rin sa loob ng bilangguan. Kaya hindi pa rin mababago ang tao hanggat nasa loob lang ng kulungan. Kasi nakakapasok pa rin ang iba't ibang uri ng bisyo. Nauwi ako sa dako ng Malibay na dito ay punong-puno ng maraming bisyo. Dito sa Malibay, sabi ko nga, dito ko natikman ang uminom ng syrup, ang mga ipinagbabawal na gamot, ang sabi ko nga, ang marijuana nga, ordinary na lang sa amin. Sabi ko nga, alipin ako, parang sinusunog ko lang ang pera. Kumbagang alak, matagal akong inalipin. Sabi nga, ang dako ng Malibay ay lumulubog yan hanggang balikat ng baha. Ang pagbibisyo, sabi ko nga, dahil sa bisyo, lulusong ako sa tubig. Nanang lola, huwag kang uminom ng gabi. Ay, hindi mo sabi. Inabot na lalim na nga po. Sa loob ng 18 taon, binisyo ko ang sigarilyo. Paraan upang makatakas sa bisyo. Pero alam ko, may pangako ako. Minsan, sabi ko nga, kapag mahal na araw, sinasabi ko nga, ayaw ko na magbisyo. Ang sabi ko, namamanatang ako sa Panginoon, pero hindi pa rin ako makatakas-takas doon. Hindi ko makakalimutan sa akin na may pangangaral sa dako ng libertad. Natutuwa nga ako, parang sarap na sarap ako makinig ng pangangaral ng salita ng Diyos. Hindi ko talaga iniiwan yan.
pinaparada ko lang sidecar ko para makinig. Yun ang unang pasimula. Nung magnasa ako maglingkod sa Diyos, nakikita ko ang katotohanan. Kung paano ko tinanggap ang salita ng Diyos, umiiyak ako na natutuwa. Ito ang pinagpapasalamat ko sa Diyos. Dahil malaki ang binago sa akin ng Diyos mula sa kalagayan na naging mabisyo ako, mula sa kalagayan na walang direksyon ng buhay. Nagpapasalamat na ako sa Diyos sapagkat binago ako. Ganito ang utos ng Panginoon sa pangangaral ng Ebanghelyo, na ito'y dapat ipangaral sa lahat ng tao, sapagkat ang lahat ng tao'y inibig ng Panginoon at di niya nais na ang sinuman ay mapahamak. Ang katiyakan ng kaligtasan ay mangyayari lang sa tao kung gagawin niya ang paraan ng Diyos. Paano po ba yung paraan ng Diyos para ang tao'y maligtas? Nagdala siya, sabi ng kasulatan, nagsugo siya ng mga mangaral. Sabi sa Roma 10:15, paano silang magsisipangaral kung hindi sila mga sinugo? Kayong mga sinusugo ng Diyos, sila ang magsasalita at mangangaral ng kanyang mga salita. Juan 3:34. Ngayon, kapag hindi sinugo ng Diyos at mangaral, hindi iyon tinatanggap ng Diyos. At hindi subok ang nagtatagubilin sa sarili na hindi ko mo alam niya ang Bible, nababasa niya ang Bible, o marami siyang alam na talata sa Bible, pwede na siyang mangaral. Napakahalaga dapat tumanggap siya ng pagsusugo o siya'y sinugo ng Diyos. Ito ang napakahalaga. Gawa ng sa ating panahon ngayon, maraming nangangaral. Maraming nagtuturo ng Biblia. Pero, ang malaking tanong na dapat nilang patunayan, sila ba'y sinugo ng Diyos? Pag hindi sila sinugo ng Diyos, yung kanilang mga pangangaral, hindi tinatanggap ng Diyos o hindi aprobado ng Diyos. Ano ba yung mga sinugo ng Diyos? Sabi sa Lucas 11:49, sa lumang tipan ay pinapangunahan ng mga propeta, sa bagong tipan ay mga apostol. Na sa ating panahon, ang mga may karapatan at sinugo ng Diyos para mangaral ay yung mga sinugong apostol at ang mga kasamahan ng mga apostol. Para matiyak ng tao ang kaligtasan, dapat tiyakin niya na yung mangangaral na magdadala ng salita, mga sinugo ng Diyos. Apostol o kaya ay kasamahan ng mga apostol. Paano nila matatanggap ang kaligtasan pag pinapangaralan sila ng mga sugo ng mga apostol? Kailangan, sabi sa Marcos 16, talatang 16, ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Ganito kasimple ang paraan ng Diyos para ang tao ay magtamo ng kaligtasan. Hindi na tayo kailangan mag-indulhensya pa o magpasakit ng katawan para maligtas, sapagkat tayo'y binili ng sariling dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Ang katubusan ng ating kaluluwa ay mahal. Ang dapat na lamang nating gawin ay sumampalataya, di sa kanino paman, kundi tanging sa Panginoong Jesucristo, ang bugtong ng Ama, sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay upang maging ating tagapagligtas. Galing ako ng trabaho noon hanggang sa umuwi muna ako dahil syempre galing ako ng
trabaho. Nung gabing yon, basta may nakita na akong naghahanda na may mga tao doon, na parang may mga instruments, hanggang sa may narinig na lang ako nag-aawitan, hanggang sa nagnasa akong lumabas. Pero yung time na yun kasi, medyo may mga problema ako noon. Ewan ko kung bakit parang inakay akong pumunta doon sa lugar na yun, sa street evangelism. Hanggang sa nakita ko nga may nag-aakay sa akin, nag-invite. Pero talagang may pagdanasan na akong makinig noon. Di ko na namalayan, din lumapit na ako. Pero ako na mismo kusang lumapit. Dahil alam ko naman salita ng Diyos yun. Hanggang sa yun nga, nahamod din ako sa mga testimonies na narinig ko. Na kung ano yung ginawa ng Diyos sa kanila. At sabi yung salita ng Diyos na nagpa-akay sa akin, yun yung bautismo. Isang malaking biyaya na meron dakilang tagubilin upang ang tao ay mahayagan ng salita ng Diyos sa iba't ibang dako. Biyaya ng Panginoon. Doon sa street corners na yon, doon ko pala din maranasan yung tunay na kaligtasan. Ang sumampalataya at mabautismo ay mariligtas. At doon mo maranasan ang tunay na buhay ng walang hanggan. Nakakatiyak ako na ako'y ligtas na. Ang pangangaral ng Ebanghelyo ay panawagan ng Diyos para sa lahat ng mga tao. Maaring sa mga mataong lugar ay madalas mo silang nakikita, pero sinubukan mo na ba na minsan ay huminto at unawain ang kanilang sinasabi? O mas pinili mong magbingi-bingihan at magwalang bahala? Kaibigan, ang dalang mensahe nila ay para sa akin, para sa iyo, para sa ating lahat. Ito ang pangangaral ng tunay na Ebanghelyo na nagdadala ng kaligtasan sa sinumang sasampalataya. Ito ang dakilang tagubilin. Dapat pasalamatan natin sila kasi kumbaga yung ibang tao hindi nakakaalala pag magsimba, di ba? At least yung mga yan, kumbaga kahit paano, hindi man gusto nila pakinggan, may papasok nila kapag may magandang salita na parang sa buhay ba, kumbaga yung mga nangyayari. Dahil sa pangangal, kumbaga naliliwanagan din yung mga pag-iisip natin. Pasalamat po ako dahil nga may pangangaral dito ng salita ng Diyos kahit sa kalsada. Dahil yung mga ibang tao na walang panahon sa pakikinig ng salita ng Diyos, at least nakakarinig sila. Kaya yan ang malaking review sa mga tao na hindi nakakarinig ng salita ng Diyos. Salamat tayo na may nangangaral sa salita ng Diyos para makapakinig yung mga taong dumadaan, nagtitinda, at may isagawa rin sa kabubuhay nila pang araw-araw. Dahil malaking tulong din makapakinig ka ng salita ng Diyos dahil yun naman talaga kailangan.